Konnichiwa, this is Ninyo. Daming mga OAT dito, daming OAT. Anong Dami pong OAT dito. anong course kayo? Anong local kayo pala? Po kami, local po ng Norsagaray Engineering. Very good. Engineering! Okay. Okay, this is Ninyo. Oh. A direct distributor of Lifestyles PH, a Denature Alcohol Gun and Airsoft Enthusiast. Shoutout po kay Miguel's TV, tsaka kay Kabatak Vlog. Okay. Let's go! Ngayon, nandito tayo sa Philippine Philippine Sports Stadium. at katabi ng Philippine Arena at syempre ang lokal ng Ciudad de Victoria para i-celebrate natin ang ating ika-110 anniversary ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo. INC. Okay. Proud to be INC. Oh, parents. Oh. Ayan. Anniversary. Ayan. Okay. So bago natin simulan ng panibagong patimpalak dito sa remake, ilang shoutouts natin ang ilalatala natin sa screen na to. Ano pa bang hinihintay natin? Oh, Philippine Arena. Ayan. Shoutout sa mga kapatid natin. Happy 110 anniversary sa atin. Oh, ano pa hinihintay natin? Sit back, relax, and enjoy. The show must go on. God bless. Now, we have already given a shoutout, so ano ba bang hinihintay natin? Simulan na natin ang panibagong episode o special episode na naman. Nako, sa Ninyo's Rebels Remake Season 1. So, on the special episode of Ninyo's Rebels Remake Season 1, known as Characteristics of a Leader. So, yun na nga. So, ibig sabihin dito sa characteristics of the leader, yan ay mga katangian ng lahat ng mga hahawak ng tungkulin din. So, mga katangian yan ng tagapangasiwa. Pero bago natin simulan yan, may talata ng Biblia po dito patungkol dyan. Ayon dito, ayan, ayon dito sa unang Timoteo 3, versikulo 8 hanggang 10. O, sige, ano natin dito, sasabihin ko dito sa talata ng Biblia, pero may mga inelaborate na unang session dyan. So ito, ayon dito sa unang Timoteo 3, versikulo 8 hanggang 10. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat din namang maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo, at hindi sakit sa lapit. Kailangan sila ay tapat sa pananampalataya ng ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Kailangan subukan muna sila, at kung napatunayan sila ay karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. So yun, yan ang ibig sabihin dito sa mga talata ng Biblia na inilathala ko sa unang Timoteo 3, mula 8 hanggang 10. So, mga isinulat ko dito ay mga nasa 15 parts na to. So, inilabot kong isa-isa. So, ano mga dapat maging gawin bilang isang tao na binigyan ng tungkulin. Hindi lang yan, pati dito sa mga ahalili lang bilang campus admin o yung pinagkatiwalaan na in-appoint na maging team leader. So, ang mga taong ganyan na hahalili o i-appoint na maging team leader o campus administrator ay may mga bagay na dapat sa talata ng Biblia matatagpuan na lahat ng mga katangian nito. So, siguro mga 15 na naisulat ko dito. So, isa-isay natin. Una dito ay, ayan, unang-una, walang kapintasan. So, ibig sabihin, pag sinabing walang kapintasan, yung tipo yung sa performance ng duty, sa mga, yung pagiging punctual mo sa pagpasok mo, pag gawa mo na lahat ng mga performance sa trabaho,
Hindi lang yan, pati yung sarili mo na bilang isang team leader o OIC na o yung officer in charge, dapat walang makikita na kahit anumang kamalian sa iyo o mga bagay na mapupulaan sa iyo. Yan ang maganda diyan. Unang-una yan. Sunod, matibay ang paninindigan at puspos sa pananampalataya ng may malinis sa budhi. So, ibig sabihin, meron siyang pinaninindigan, may aral din, yung naninindigan sa aral, hindi lang sa aral ng na kinukuha natin dito sa eskwelahan na to, o sa pamantasan, maging aral din na nanggagaling sa talata ng Biblia. At syempre, at higit sa lahat, kailangan may malinis din na budhi. Pero kung ikaw, ay kung wala ka sa katangian ng ganyan, hindi ka talaga pwede maging team leader o OIC. Kasi unang-una, kawawa ang taong bayan sa'yo. Kawawa ang mga nasa stakeholders mo na yan. Kaya ganyan. Kailangan may malinis na budhi ka rin na dinadala. Yung magaganda budhi, hindi yung mga maiitim na budhi, mas maitim pa sa buto. Mas maiitim pa sa buto na kapag in-x-ray mo, kahit yung kulay ng buto sa x-ray, hindi na makikita kasi saksaan ng itiman yan. Maitim na nga yung budhi mo, tapos mas maitim pa sa buto. Ano ba yan? So, kailangan meron din malinis ang budhi. Agreed? Good. Pangatlo, magandang loob sa lahat ng tao. Hindi lang doon sa ilan lang na pakikita mo ng magandang ugali. Pero pag sa iba, ang gaspang, ang awkward, wag mong pakikita ng ganyan. Ikaw mo naturihan ka na leader na in-appoint o no OIC, tapos mag-aangas-angas ka dyan. No. Baka hindi ka magtagal dyan, magaling sa'yo lahat ng yung mga nasa constituency mo o mga nasa members mo. Kaya be extra careful sa paggawa ng lahat ng mga bagay na mabubuti sa kapwa mo. Agreed? Agreed ba tayo dyan? Alright. Next, marunong magpigil sa sarili. Ayan. Kailangan sa lahat ng mga bagay, pati yung lahat ng bagay, marunong magpigil din. Hindi lahat ng bagay na sinasabi mo totoo, pero hindi natin masasabi, baka kung ano pa masabi mo na hindi maganda sa kapwa mo, kailangan mo rin magpigil sa sarili mo. Magpigil sa mga ginagawa na hindi maganda, pati yung dila mo na yan. Pigil-pigilan mo rin sa marites mo dyan na pagsasabi mo ng mga hindi magandang bagay. Kasi yan dila yan ng sabi mo napakalambot o maliit na pagsatawan pero naasugat yan. Kaya kung kasi ayusin mo rin yan na magpigil ka sa sarili mo. Magpigil sa lahat ng mga bagay na gumawa na hindi maganda sa kapwa. Tapos, next is maingat at kagalang-galang. Siyempre, be mindful naman sa lahat ng mga bagay na maging maingat at kailangan igalang mo lahat ng mga tao dyan. Maging basurero man yan, maging janitor man yan, o utility, o doctorate na mas matataas ang katungkulan. Kaya nga sabi, igalang mo lahat ng mga tao eh. Kasi baliwala lahat ng mga ranks yan. Baliwala lahat ng mga pinag-aralan mo. Kung hindi ka, baliwala talina mo kung hindi ka marunong gumana sa kapwa mo. So, ibig sabihin nun, your grades, credentials, ranks will no longer protect you. Pag hindi ka marunong rumispeto ng kapwa mo. Agreed? Good. Sunod, may kaayahang magturo ng tama. Ayan, tama. Hindi yung, liwanag may kaayahang magturo ng tama. Hindi yung magtuturo kayo ng mga kabulastugan nyo sa kapwa nyo. Na siya rin ang ika-atison nyo sa mga kasamahan mo niyan, sa paggawa ng mga katungkulan dyan. At syempre, hindi lang yan,
Napipinsala mo na rin lahat ng mga bagay-bagay dito sa workplace na to. Hindi lang yan, pati na rin sa mga aktibidades na nagagawa natin sa pang-araw-araw na samba natin, sa pagtupad ng tungkulin, sa ating gusali sambahan, at saan pa man, kahit saan pa man yan. Trabaho, eskwela, bahay, komunidad. Kailangan din turuan din ng tama. Gawin lahat ng tama. Hindi magtuturo ka ng mga kung ano mga kalokohan mo sa kapwa mo. Tapos, sunod, hindi na ikipagtalo. Ayan, kagaya yung mga, eto sakto-sakto sa inyo to eh. Yung mga taong katulad nyo na mahilig maipagtalo sa kapwa na wala naman ang katuturan, ay hindi maganda sa isang ugali ng isang team leader na inassign natin o campus administrator man yan, no? Hindi dapat maikipagtalo kasi magmumukha lamang kayo parehong talunan. Kaya nga sabi dito sa akin sa aking letra por letra na to na quote na to. Ayan, if someone who wins an argument will both end up losers. So, hindi maganda sa isang team leader o ng admin o pinuno man ng admin na to ang mahilig makipagtalo. Kasi masasayang lang ang energy mo yan eh. Kaya, huwag uugali na makipagtalo. Tapos, sunod, hindi marahas kundi may nahon. Ayan. Hindi ko mo ikaw ang boss dito, hindi ko mo ikaw ang ano dyan. Nag-aari-arian ka, nagiging marahas sa mga kapwa, sa mga mayulit sa paligid mo. Huwag. Kung kakausapin mo rin lang yung mga yan, yung sama mo ng konting hinahon lang, maging mahinahon. Kasi nasa talata pa rin ng Biblia yan eh. Ang malumanay na salita, ang malumanay na salita ay nakakapawi ng galit yan. Ngunit, kung ang mga mabibigat na salita ay talagang nakakahila ng galit. Kailangan hindi ka dapat maging marasa sa kapwa mo. Hindi lang yan na magkakaroon ka ng problema din sa trabaho mo. Talagang mapapaway ka pa ng Dior sa labas. Agreed? Good. Sunod, mahusay mamahala sa kanyang sarili sambahayan. So, ibig sabihin, may kakayang mamahala sa kanyang sambahayan. Yung tipong yung sinusunod siya ng mga anak niya, ng mga mas nakakabata sa kanya, sa kanyang sambahayan. Paano niya mapapamunuan ng isang grupo o ng departamento kung hindi niya rin lang kayang pamunuan ng maayos ang nasa kanyang pamilya o sambahayan. So, ibig sabihin, kailangan maging mahusay tayo dyan. Mahusay mamuno. Yung tamang pamumuno lang naman kasi kailangan maging good example ka rin naman. Hindi yung gagawin mo ng pwersa kasi ayaw kay Sun Tzu. Leadership leads by an example, not by force. Tama? O tama? Kung sa tingin mo na talagang na nasa iyo talaga katangian yan, congratulations. Pero kung wala sa iyo ang kahit isa, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na gumawa ka ng ayusin mo muna yung sarili mo ngayon na maging mabuti ka sa kapwa mo. Agreed? Good. Next is, kailangan mabuti ang pagkakakilala sa kanya ng mga hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, kailangan sa buong buhay mo, maging mabait ka sa kapwa mo. Yung tipong pakikisama mo lahat ang mga tao dito sa paligid mo. Hindi ko muna ikaw ay bago pa lang. Hindi mo ikaw na bago pa lang, ikaw pa rin na bagong salta dito, sisiga-siga ka. Aba,
kung mukha alam mo na. Balat mo nin. Ikaw yun. Ang dakilang tanga. Alam mo kung ganyan din lang ang attitude mo na bago-bago mo pa lang dito sa lugar na to, tapos nag-aangas-angas ka rito, aba. Alam mo nang ang tanga ka, ginagawa mo pa yung kausap mo na mas tanga pa kaysa ikaw na totoo kang tanga. Ano pa bang matatao dyan? Maestro? ¡Eres un grandísimo estúpido! Ay, no. Ibig sabihin, kailangan maging mabuti kang tao na marunong kang maisama sa lahat ng mga oras at panahon na yan. Hindi ko mo bago salta ka, sisiga-siga ka. Aba, pangit yan. Unang-una, walang tao maniniwala sa'yo yan. Ni ultimong daga sa paligid, kahit pusa, hindi ka paniniwalaan yan eh. Di ba? So, be mindful na maging mabuti ka sa lahat ng tao at mabuti rin ang pagkakilala sa'yo ng mga tao na kahit na hindi mo kagrupo, pamilya o mananampalataya. Tapos, eto malala. Sunod dito. Hindi sakim sa mga mahahalay ng kapakinabangan. So, ibig sabihin, huwag masyadong maging sugapa, huwag masyadong sakim sa lahat ng mga bagay o maging mahalay sa lahat ng mga kapakinabangan dito sa paligid. So, ibig sabihin, hindi ko mamakita ng isang bagay, alam ba, binigay ka, tapos gagawin mo. Aagawin mo lang lahat ng, ikaw agaw eksena ka. Ano ka? Anong gusto mong palabasin? Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Huwag ka lang kaliwanag! Ano dito? Psychopathic. Psychopathic! Huwag ka masyadong maging sakim. Huwag ka masyadong maging sakim sa lahat ng mga bagay o sa lahat ng mga mahahalay na kapakinabangan dito sa libutan na to. Alam mo bakit? Ikaw lamang na ewan ko, sakto sa iyo yan eh. Medyo ikaw yung expected ko dito sa kuta to eh. You are nothing but a one-pompous, egoistic antagonist. Medyo may pagka-bloated dito pag-iisip. Bloated ego ang pag-iisip mo na yan. Pag ginawa mo, magiging sakim ka sa mahalay na kapakinabangan sa libutan na to. So, if I were you, alisin mo yan. Dahil hindi maganda sa isang team leader o nung administrator na may ganyang klaseng katangian na nanlalama ka sa apa mo. Tapos, pangalawa, labindalawa pala, ito. Hindi maibigay sa salapi. So, ibig sabihin pala, hindi pwedeng yung sa isang unang pera, iwawaldas mo lahat ng mga katuturan. Halimbawa, pera ng opisina, pera ng pondo ng sa isang iwawaldas mo, pangwawaldas mo sa bisyo, alak, babae, sugal, sigarilyo, lahat, laklak, beer house, wag. Kasi, hindi maganda yan. Ubos ang kayamanan mo dyan. Ubos ang pera mo, pati lahat ng mga ari-ariya mo. Pag ginamit mo rin, yung pagiging kahaman mo sa salapi. O yung tinatawag na maibigin sa salapi. Kaya wag natin i-apply sa sarili natin yan. Kung ikaw ay magiging isang OIC o in-appoint na team leader, kailangan mahusay mamahala ka dyan. Marunong kang mag-debate, pag-budget, lahat-lahat. Dahil sa hirap ng panahon ngayon, ang hirap pa rin kumita ng pera. Oo, alam natin mahirap kumita ng pera. Pero, tandaan mo, huwag kang masyadong sakim o maibigay sa salapi. Dahil alam mo bakit? Pag ikay natsugi, lahat ng kayamanan mo na sa libutan ng na naipon mo, hindi mo na madadala sa hukayan. Bakit?
Dumating ka sa sanlibutan na ito ng hubad. Mamamatay ka rin ng hubad. So, ibig sabihin, mas maganda pa, mag-impok ka na lang ng kayamanan sa langit. Yun, much better. Kahit gaano ka pa kahirap dito sa sanlibutan na ito, ngunit ang yaman mo naman sa langit. Yun ang very good dun. Yan ang magandang i-apply sa mga sarili natin. Kung tayo man ay papala rin maging team leader o ng OIC. Agreed? Good. Sunod. Hindi dalawang dila, kundi tapat sa kanyang salita. Ulit. Hindi dalawang dila, kundi maging tapat sa kanyang pananalita. So, ibig sabihin, hindi dalawang dila na yan. Yung tipo na balimbing, the product of green, ibig sabihin yung ibig sabihin mo, yung usapan, maliwanag na usapan yan, tapos i-iba mo yung statement, lahat. Bigla kang kakabi sa ewan ko, basta hindi maganda pa rin maging dalawang dila. Yung tipong pwede ka makakasuhan ng perjury niyan dahil sa gawing pagsisinungaling mo. Masama rin naman yan. Kasi ang isang sinungaling ay kapatid ng ano yan, magnanakaw. Kailangan sa bawat salita na binibitawan mo, kailangan maging tapat ka sa lahat na yung sinasabi. Yung tipo may isang salita, hindi yung magsasalita ka, tapos hindi mo rin pala gagawin pala. Wala. Useless. So, ibig sabihin, kailangan dito sa magiging OIC natin o team leader, hindi dalawang dila. At kailangan maging tapat sa kanyang pananalita. Okay? Sige, sunod. Sunod dito, hindi mapagsariling kalooban. So, ibig sabihin, hindi mapagsariling kalooban, yung konting nasa paungan ng konti, na gano'n, nasa biyang ka. Ibig sabihin mo, personalin mo yung tao, yung kapwa mo. Hindi talaga maganda yan. Wag. Hindi dapat yung magtatarik ka ng sama na loob mo sa kapwa mo. Wag. Kahit ako nga inaamin ko mapagsarili kalooban ako, pero ginagawa ko na lang. Hindi ko na inaano sa sarili ko dahil nilalapit ko sama yan. Dahil kasi mas pangit kung kairali mo yung tinatawag na PGH. Dami mo sakit. Pot, galit, hinanakit. Yan ang magandang tanggalin dyan. Kaso nga lang, kahit ako, pag alam mong galit ako sa isang tao, aminin ko. Hindi ayaw ko makita ko kung anong magawa ko lang Pero ang ginagawa ko na lang kasi, medyo nagbago na ako ng strategy ngayon. Ayun. Isusumbong ko na lasama yan pag mas na sumasamba ako sa kapilya, lahat. Kailangan talaga, hindi ka din dapat mapagsariling kalooban. Kasi dyan talaga masisira ka naman yan Masisira ang karir mo bilang team leader o ng admin. Maapektuhan pa talaga ng trabaho mo. So, yun ang magandang gawin. Kailangan tanggalin yan. Ang bagay na makapagpasira sa sarili. Tapos, so last but not least, sa kababaihan, dapat kayo nga maging kagalang-galang, hindi chismosa. Kasi mas pangit. What the fuck? Kung totoo siya, hindi maganda yung babae mamuno din sana Dapat lalaki. Kasi kung babae talaga, tapos nagsama pa ng mga grupo ng mga marites, sira ang karir. So, ibig sabihin, sa mangyayari dyan na hindi siya agalang-galang at palaging chismisan sa loob at labas ng trabaho na to, kahit saan lupalo ka
mundong ilalim na to. So, gagawin, maging marites, wag. Hindi maganda sa isang hahawak ng tungkulin ang gagawa ng ganyang bagay. Lalo pa pagdating sa mga kababayan din. Kailangan maging maayos ang sarili, hindi chismosa. Kasi, kung yan pairali mo, nako, magkakaroon, hindi lang maapekto ng trabaho mo, magkakaroon ka pa ng kaaway dyan sa labas. So ang 15 katangian na ito, kapatid, ay dapat mong taglayin sa sarili bago ka hawak ng katungkulan o ano man mga katungkulan na iasay sa'yo. So, yun na yun. Agreed? Good. So this has been the characteristics of the leader that have been tackled in this segment. Pero kung ikaw, hindi kong paalala lang kung ikaw ay wala sa'yo ang 15 katangian na to at hindi mo rin talagang kayang gawin yan dahil sa alam mo na ibig ko sabihin yan, yung utak mo na yan kasi ay kasingkitid lamang ng hibla ng buhok at ng molecule ang pag-iisip mo na yan. Ano pa bang tawag yan? Utak mo may ubo. Yan. Kailangan kapatid, maging taglay mo lalaki hindi magkatangian na to bago ka hawak na isang tungkulin. Kailangan susubukan ka muna dito at kapag napatunayan yan na talagang ikaw na nasa iyo lahat yan, na talagang may kaayaan ka nga, congratulations. Pero kung hindi, better luck next time na lang. Marami ka pang improvement na sa sarili mo. Kagaya ng gagawin mo, mag-aayos ka ng mga nagluluwagan ng mga tornilyo sa utak mo. Sila may ubo. Okay. So this has been the characteristics of being a leader that have been tackled in this segment. So we have to end this vlog for now. This is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH at the Nature Alcohol Gun and Airsoft Enthusiast. So like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibago natin videos dito sa Remake Season 1, Perigyan Reviews, Reverse Cups, everything and everything. Antayin natin po natin lahat ng mga panibago mga bonus ng Perigyan na darating para sa buong taon na ito sa Remake. So, abangan na rin pala natin dahil may pinaplansya ako mga panibagong mga episodes sa dati ng September. Ang Reverse Expansion 3.0 until 3rd. Lahat ng mga titles niyan soon to be aired on the next vlog. So, sit back, relax, and enjoy the show. See you around. God bless. Yes! Pakabol na segment, pakabol na shoutout. Shoutout nga pala kay Dr. Wenald Hermoso Lopez. Ang ating buting hindi ng College of Engineering sa University of Caloocan City. So, ibig sabihin, kagaya na sinabi ko sa naitakal ko kanina about sa paghawak ng tungkulin, uulitin ko ulit, dapat taglay ninyo lahat ng mga katangian na ibanggit ko sa Biblia, sa talata ng Biblia, na kung saan na sinasabi na agaya nito na maging magalang, maging hindi dalawang dila at hindi sakim sa mahalay na kapainabangan dito sa libutan. Ayaw yun lang po at iba pang lahat ng mga itinuro diyan sa talata ng Biblia na shiner ko. So yun na lang. So good AM. At tandaan nga pala, maging happy sana tayo sa lahat ng mga gawain natin sa buhay. Huwag kayong masyadong bitter. At kailangan, ulitin ko, sasabihin ko sa inyo, magtrabaho tayo na may ngiti. Hindi magtrabaho na may ngiwi. Okay, bye. Hindi ko rin napansin eh. Dapat hindi ako naging manhid sa damdamin nyo. Hindi, okay lang sa amin. Wag mo na lang kaming intindihin. Kaya naman,
Baka gusto niyo nang gumanti sa akin ngayon. Eto, libre-libre. Nakabaladra na mukha ko. Sige na, para naman matupad ang pangarap niyo. Promise, hindi ako galit eh.